Ayan, good morning po sa atin pong lahat. Good po ba ang inyong morning po? Isa pa po Parang mga malalamya po tayong lahat. Good morning po sa atin pong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Please pakibati naman po yung mga nasa tabi po ninyo, left and right, front and back. Pakibati po ng good morning, pakingitian na rin din po. Iyan. Alam ko po na ang bawat isa po, yan, dahil po sa pabago-bago pong klima po natin, sobra pong lamig, yung iba ay nagkakasakit. Yan. So, I declare healing po sa bawat isa. Amen. Sino na po handa po sa umaga pong ito? Amen. Hindi po, taas po ang kamay. Ayan. So, sa umaga pong ito, blessed day, everyone. Welcome po sa ating worship celebrations. And today, nasa ikatlong yugto na po tayo ng ating series for this month of September na meron pong temang Blessed Hope. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, ano po ba ang ibig sabihin ng Blessed Hope sa atin? Ano po ba ang ibig sabihin ng Blessed Hope? Pag tinagalog, mapagpalang pag-asa. Pero pagka inintindi natin yon, ano po kaya ang ibig sabihin nun? Pagbabalik ni Jesus, ano pa ho? Bukod sa pagbabalik ni Jesus, ano pa? Biyayang tinatanggap or tinatanaw. Ano pa ho? Huwag po kayong mahiya, libre po yan. Kagandahan po, pag kayo po ay sumagot, may premyo. Yan. Kontakin niyo po si Pastor. Hindi, joke lang po. So dito po, makikita po natin ano nga ba talaga ang salitang Blessed Hope. So bilang isang mananampalataya, mahalaga na maintindihan at malaman ang salitang ito dahil ito po ay patungkol sa magiging buhay po natin in the future or buhay po natin sa hinaharap. Okay? So in the Bible terminology, Blessed Hope refers to a future and assured expectations of the return of Jesus Christ. Yan. Ulitin ko po in the biblical terminology po, yung word po na blessed hope, ito po yung tinatanaw natin na future and assurance expectations sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo to gather believers of Himself. Siya mismo ang mag-gather sa atin pong mga mananampalataya. So it is a term used by Christians to express the hope and joy in looking forward to Christ's second coming. And when He will redeem and restore all things. So ito po ay patungkol, ito pong blessed hope na ito ay patungkol lang po, hindi lang sa pag-gather natin, kundi meron po tayong aabangan na isang phenomenal na bagay na kung saan lahat ng tao manggigilalas. At yun po ay yung tinatawag na new heavens and the new earth. Grabe, Pastor, parang tumitheology ka na. Ang lalalim na niya na. Yes. Actually po, ito po ay patungkol, ang blessed hope po ay patungkol sa tinatawag na eschatology. Eschatology is all about second coming. Okay? Naintindihan po ba ako? Ngumiti po ang nakakaintindi. And by the way po, pagka natulog, ano pong gagawin? Ano po? Yes. Huwag pong gigisingin, bigyan ng kumot at unan yan. Okay? Okay po, huwag pong gigisingin. Pagka nakatulog, hayaan nyo lang po, baka pagod. Okay? So today po, makikita po natin yung word na blessed hope, ayan, diyan po sa Titus chapter 2, verse 13. Okay? So the praise is found in Titus chapter 2, verse 13 says, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. This hope is called blessed because it offers comfort, encouragement, and assurance of salvation's eternal life for those who follow Christ. Malinaw po na sinasabi po ng Titus na yung blessed hope po na inaabangan ng mga mananampalataya
ay yung mga tapat na mananampalataya. Okay? Hindi po ako galit. Sabihin niyo po, galit po ako eh. Hindi po. Actually po, may dinaramdam pa po ako. Masama po pakiramdam ko. Pero, para sa Panginoon, gagawin natin. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So sabi po, again blessed hope, it offers comfort, encouragement, and assurance of salvation, eternal life for those who follow Christ. It serves as a reminder to believers to live godly lives in anticipation of His return. So pamumuhay, ito po ay comfort, encouragement sa atin at kasiguraduhan ng kaligtasan natin pagdating ng ating Panginoon, na kung saan ang bawat mananampalataya ay namumuhay ayon sa gusto niyang mangyari. Okay po, malinaw po ba ako? So yun po yung tinatawag na blessed hope. So ito pong Titus na yan ay sulat po ni Apostol Pablo sa kanyang komanggagawa or anak sa Panginoon na si Tito, na naka-assign po sa Crete, na kung saan makikita po siya in Greece. So pinatungkulan ni Pablo para kay Tito na kalahagahan, actually ang binubuo po ng Titus, kung babasahin po natin or i-analyze po natin, ay ito po ay patungkol sa tinatawag na the qualifications of elder bilang tagapanguna. Ano nga dapat yung mga qualifications meron tayo bilang tagapanguna? Warnings against Judaizers, moral responsibility of believers and salvations, and Christian behavior. Yan po ang nilalaman ng sulat ng Tito. Qualifications bilang isang tagapanguna or isang pastor or isang leader ng isang iglesia. Pangalawa, warning against doon sa mga Judaism o Judaizers na tinatawag kasi sila yung mapaggawa ng mga dibisyon sa mga simbahan. Moral responsibility of believers and salvations of Christ o Christian behavior. Bilang isang mananampalataya, dapat namumuhay tayo according sa gusto at plano ng Diyos para sa atin. Yan ang nilalaman ng sulat. Yan, Christian conduct in the world of at dealing with difficult people. Paano natin i-handle o bilang isang mananampalataya, paano natin i-handle yung mga difficult people? Naka-encounter na po ba kayo kung paano i-handle yung parang medyo masatanas ng tao? Ang hirap po, di ba? Ang hirap pong i-deal. Yun, maraming salamat na. Tama po, naka-encounter na po ba tayo niyan? Minsan nasa tabi-tabi lang yan. Di ba? Ikaw pa yung makikisama. Hindi sila makikisama sa'yo. Unless kung makikisama ka sa kanila. Magkaiba po yung makikisama sa makikisama. Okay? Nandiyan pa po ba? May kausap pa ako. So ito po, sabi nga po, pero kung bubuuin po natin ang konteksto ng Titus chapter 2 verse 11 to 14, ay napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga tao, sapagkat nahayag na ang biyaya ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, tinuturo nito sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa at mamuhay ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos na kasalukuyang panahon. In verse 13 po ng Titus chapter 2, habang inihintay natin ang pinagpalang pag-asa, yan na po yun, Tagalog, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa Jesucristo na nagbibigay ng kanyang sarili para sa atin upang tayo'y matubos mula sa lahat ng kasamaan at upang linisin ang isang bayan para sa kanyang sarili na masigasig at paggawa ng mabuti. Grabe, no? So ito po ay sulat ni Apostol Pablo. In these generations, mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo. Dahil ang tema po natin ay Blessed Hope, may inaasahan ka. Ano po yung inaasahan po natin? Pagbabalik ni Jesus. Pero may dapat ka munang gawin. Okay?
Katulad po ng binanggit ko, Titus chapter 4, starting from 11 hanggang 14, doon po natin makikita yan. Okay? Malinaw po ako? Taas po ang paa ko, malinaw po ako. Palakpakan po natin ng Panginoon. So now, habang iniintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, itong Titus ang dapat po nating gawin. Okay? Ulitin ko po, habang iniintay po natin ang pinagpalang pag-asa na darating ang ating Panginoong Hesus at susunduin tayo, ito munang Titus ang dapat nating gawin. Pero ano nga ba yung dapat natin ding pagtuunang pansin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Kaya naman today, let's talk about right here, waiting, the bride of Christ. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kanta po yan. Yung right here waiting po na yan, nakuha ko po yan sa isang kanta. Abang kanta yun? Yes. Pero, bride of Christ. I-explain po natin, Pastor, bakit bride of Christ? Makikita po natin ang ating scripture for today ay Revelation chapter 22 verse 12 to 16. This is the last chapter of the last book of the Bible, Revelation. Revelation chapter 22 verse 12 to 16. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Okay po? Pupunta ako, malapit na akong pumunta dyan. Si Jesus po ang nagsasabi po niyan. Ha? Okay? Sabi ng Panginoong Hesus, malapit na akong dumating. Tingnan mo, malapit na akong dumating at lahat ng reward ay nasa akin na. At ibibigay ko sa bawat tao o mananampalataya according sa kung ano ang ginawa niya. Wow. 13, I am the Alpha and the Omega. Uy, mamaya i-explain po natin yan, ha? The first and the last, the beginning and the end. 14, blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through gates into the city. 15, ito ang malala, outside are the dogs. Yung mga nasa labas daw ay mga aso. Those who practice magic arts, sexually immoral, and the murderer and the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Sino yung mga aso? Sino po yung mga aso? Patahimik po ninyo, kumain po ba kayo? Nagkape? Mamaya po may kape po. Parang ang lalamya po ninyo. Ganito po nga gawin nga natin. Tayo po tayong lahat. Parang ang lalamya po ninyo. Alam ko pong malamig. Sige po, pakilingon nga po yung nasa kanan po ninyo. Sige po, yung nasa kanan, lingunin po ninyo. Yan, masahihin po ninyo. Para magising-gising ng konti. O, yung nasa kaliwa po. Ayan. Huwag nyo pong tatagain yung likod. Ay, yung yung leeg po, ha. Okay na po. Okay na. Sige, upo na po tayo. Baka naman po masarapan sa masahe, mas lalong makakatulog eh. Okay? O again po, ulitin ko po, sino po yung mga aso na tinutukoy ng Panginoon sa Revelation? Yung mga mga nagpa-practice po ng magic arts. Sino po yung mga magic arts na yan? Mga mangkukulam. Mga necromancer. Amen po. Yung mga tumatawag sa mga Ouija board. Ayan yun. O, ito pa pong matindi, sexually immoral. O, yung mga papagawa po ng ng mga immoral na bagay. Okay po, o kayong mag-mention. Kung may kilala po kayo, manahimik na po tayo. O, mga mamamatay tao. Mga idolaters. Ano yung mga idolaters na ito? Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Naalala ko po yung isang preaching po. Sabi po doon, alam niyo po, ang Pilipinas po, marami po tayong Diyos. Para na po tayong India. Hindi niyo po itatanong kung bakit.
Diba? Ang dami po nating Diyos. Tama po ba? Lagi lang po nating pinungpo-front ang Panginoong Jesucristo. Katulad po nung nakaraan, piyesta daw po ni Mama Mary. Mama nyo? Mama nila. Nagpapansit pa raw. I mean, I'm not mocking them, ha? I'm not mocking them, pero that is ironic. Tama po ba? Napaka-ironic po. Naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, pero kung sino-sino nilalapitan natin. Amen? Remember this, mga kapatid, we are expecting the blessed hope, which is Christ Jesus. Kung sa Panginoon tayo dapat nakatuon, dapat ang Panginoon ang kinakausap natin, kundi kung sino-sino. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 16, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Sa Bible po, dalawa ang pinapatungkulan pong morning star. Dalawa. Yung unang morning star is yung morning star lang, walang bright. Na makikita po natin yan, kung di po ako nagkakamali, sa Ezekiel or sa Daniel. Ezekiel, tama? Ezekiel. Sino po yun tinutukoy doon? Yung merong 7 IM. Si Satan. He is morning star. Kaya nga po yung palabas po sa Netflix, Lucifer, ano yung apelido niya? Morning star. Yun po yun. Makikita po natin si Ezekiel po yan. Pero ang Panginoong Hesus, sino po siya? The bright morning star. Nagniningning. Amen? Ito po yung mamaya, i-explain ko po yan. The root, nung binabasa ko po yan, the root and the offspring of David, medyo nakakabaliw po yan. Kasi kung tatagalogin po yan, nanggaling sa akin si David at galing din ako kay David. Di ba? Parang ang gulo nun. Okay? So, yan po yung ating pong key verse. And before we start po, let us pray. Yuko po tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. At minsan pa, bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, Panginoon, para nang sa ganon, God, na mas maintindihan namin ang iyong salita. Lord, hindi namin maiintindihan ito kung hindi kami sasamahan ng banal mong Espiritu. Even ang tagapagsalita or abang lingkod mo na magsasalita sa umagang ito, Lord, ikublib niyo po, Panginoon, sa iyong mga bisig. Hindi ang human wisdom, but your wisdom, Panginoon, ang mag-spread, Lord God, sa mga tupa mo online and on-site. Marami pong salamat muli. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The presentations of the Revelations, chapter 18 and 22. So buong Revelations ng 18, 19, 20, and 22 ay patungkol po sa word na bride. So when it comes po sa word or the concept of the bride, ay nagsisignify po unang-una sa Jerusalem. Okay? Kasi sila naman talaga ang bayang pinili, hindi po ang Pilipinas. Okay po? Malinaw po sa atin yan. Pangalawang concept po is the church. Sino po ang church? In the Greek word po ng church ay ecclesia. At ang ibig sabihin po, in the English terminology of ecclesia is the assemblies of God. Tayo po yun. Okay? Litin ko po hindi po ang The Lord our banner building ang church, kundi ang bawat isa po sa atin ngayon. Yun po yung church. And the one point na tinutukoy po ng bride is all about the New Jerusalem sa end times. Kaya naman Revelations ay very apocalyptic and the biggest event na mangyayari sa saang katauhan. So ito po ay revelations ng Panginoong Jesucristo kay nino po? Kay John the Beloved. Sino po si John the Beloved? Si John the Beloved po ay namatay po according po, hindi po siya pinugutan or pinahirapan, kundi namatay siya natural death. At siya po ay pinatapon sa Patmos. At habang nandoon siya, doon niya na nasulat lahat ng books niya. Okay? Especially na po ito pong Revelations na ito. Okay? So kita po mismo ni John ang mangyayari po sa mundong hinaharap.
Okay? Kaya nga po, kung babasahin po natin ng 1 John, may nabanggit po si John the Beloved or si Apostle John na huwag mong mahalin ang mundo dahil ang puot ng Ama ay sa iyo. Okay? Ulitin ko po ang sabi ni Apostle John, huwag mong mahalin ang mundo kasi yung Ama, kapopuotan ka, magagalit sa iyo. Kaya nga pagdating ng Revelations, pinakita sa kanya kung anong mangyayari sa mundo. Gusto niyo po bang mawasak? May kausap pa po ba ako? Ako lang po ito. Ako lang po ito. Okay? Gusto po ba nating mawasak? Huwag po nating mahalin ang mundo. Kasi malinaw na ipinakita po ng Panginoong Jesucristo kay John kung ano ang mangyayari. Okay po? So dahil pag minahal po natin ang mundo, ito ay mangyayari sa atin. Makikita sa Book of Revelations, the presentations of Book of Revelation is this: do not love and hope and rely in the things that withered. Uulitin ko po. The Book of Revelations ay ito: do not love, do not put hope and rely in the things that withered. Ibig sabihin, huwag mong mamahalin, huwag mong ibibigay ang pag-asa mo, at higit sa lahat, huwag na huwag kang sasandal sa mundo na magugunaw soon. Bakit? Kasi masisira, mawawasak ka din. Amen. So the world and its desire would pass away. Okay po? Kausap po ako? Amen. So ulitin ko po the world and its desire would pass away. So kung ikaw ay pass away, magiging pass away ka. Yun. Salamat doon sa nagyun. Okay? Magpapass away ka. So in the Revelation chapter 18 and 22, tayo po sa Bible po ay bride ni Christ. Okay? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, bride ka ni Christ, ha? Yan. At ang kausap ng Panginoong Jesucristo ay yung bride. So Christ told to John na isulat mo itong mga bagay na ito. Okay? Ready na po ba kayo? We have 4 things we need to focus on as a bride of Christ. Ulitin ko, we have 4 things we need to focus on as a bride of Christ. And number 1, sabi ng verse 12, look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Number 1 is the imminent return of Christ. So imminent means nalalapit. Malapit na. Parang palabas lang yan sa pelikula. Coming soon. Okay, take note of this po, hindi basta nalalapit, kundi mabilis na panahon ang pagdating ng Panginoon. So from the word, I'm coming soon, sa dati nating Panginoon, hindi natin alam kung kailan darating o mangyayari ito. Ulitin ko po walang nakakaalam sa pagdating ng Panginoon. Kaya kung ang katabi mo nagsasabi, bukas darating na si Jesus, tagain mo na liig. Kasi walang nakakaalam. Okay? False teaching ang tawag dun. Okay? So take note of this po. Sa pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, at mangyayari ito sa isang kurap ng ating mga mata. Ganoon kabilis ang pagdating ng Panginoon. So ganoon kabilis at ganoon siya kalapit mangyari. Sa pagdating ng ating Panginoon, whether mauuna ka or mauuna siya. Ano pa yung sinasabi ko po rito? Po pwedeng patay na tayo bago siya dumating, or po pwedeng namang buhay pa tayo tsaka siya dadating. Okay po? Purihin po ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin. So no one knows whether now man mangyari siya, dumating man, or sa mga susunod pang panahon, ang mahalaga, mamamatay tayong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Tapikin niyo po yung sarili niyo. Mamamatay ako, maglilingkod sa Panginoon. Okay? So we live in the world filled with that distractions, careers, family obligations,
personal ambitions, but Jesus' return should remain central to our faith. Maging busy ka man, kapatid, huwag kang magiging busy na kalimutan na darating na ang Panginoon. Hindi naman natin sinasabi na huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang mag-alaga ng pamilya mo. Hindi po yun. Ang gusto ko pong sabihin dito, again, papasok ka sa Matthew chapter 6 verse 33. Ano pong sabi po doon? Seek His first and His kingdom. Kahit gaano ka ka-busy, mas maging busy ka doon sa pagsik mo, doon sa darating at sa kanyang kaharian. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Palakpak po sa Panginoon. So this verse remind us that life is temporary. Again, church, this verse remind us that life is temporary and the eternity is coming. Ang buhay po natin dito po sa lupa ay temporary lamang po at parating na yung eternity na hinahantay natin. Huwag nating sasabihin na matagal pang dumating ang Panginoon. Kapatid, pag ganito po ang naging mentality po natin, titiyakin ko po sa inyo na na hindi po tayo magpapunction para gawin yung Great Commissions na iniwan ng Panginoon. Kapag ang mentalidad ng bawat mananampalataya ay sasabihin nyo, naku, matagal pa dumating ang Panginoon. Again, kapatid, hindi mo magagawa yung Great Commissions na iniwan niya sa atin. Maraming nangangailangan ng kaligtasan sa labas. Actually, hindi nga lang po sa labas eh. Marami na nga po minsan sa loob ng church na nangangailangan ng kaligtasan. Yung iba nga po, pag tinanong mo, mapupunta ka ba ng langit? Sasabihin pa sa'yo, ewan ko. Di ba? Amen po ba? So, wag po nating kainggitan yung ibang mga churches na chill-chill lang sila. Church, mag-mindset po tayo sa ating mga sarili na kailangan nating mag-overtime sa pinagagawa ng Diyos sa atin. No one can stop the coming of Jesus Christ kahit sino pa siya. Kahit presidente natin, hindi mapipigilan ang pagdating ng Panginoon. Kahit yung hari man sa England yan, kahit sinong napaka-powerful na tao niyan, pag dumating ang Panginoong Yesus, darating at darating siya. Amen? Sabi nga po, TLOB, malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit nang dumating ang mapapangasawa mo. Ulitin ko. TLOB, Bride of Christ. Malapit nang dumating mapapangasawa mo. Malapit nang dumating groom mo. Anong kailangan mong gawin? Yes, magpaganda. Tama. Tama yun eh. Okay? So, kailangan po nating maghanda at ayusin ang sarili mo. Okay? Today, I'm not talking everyone else. I'm talking generally. And the bride. I'm talking about the bride. And you are the bride of Christ. Ulitin ko, bride, malapit nang dumating yung groom. Kailangan mong maghanda, kailangan mong ayusin ang sarili mo. Okay? So the purpose of coming of Jesus Christ, unang-una may reward. Okay? May reward na magaganap. Ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay horrifying for the unbelievers, but honoring sa mga mananatiling tapat at mananampalataya sa Kanya. Again, church, listen to this very carefully po. Sa pagdating ng Panginoong Yesus, horrifying ito, horror ito sa mga unbeliever. Pero honoring ito sa mga katulad nating tapat na nananampalataya pa rin sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At yung reward na ito, listen to this po at yung reward sa mga faithful sa Panginoon ay reward kung saan ano ang ginawa mo para sa Panginoon at hindi yung reward na to yung reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon ay hindi yung ginawa mo sa mundong ito. Maging malinaw po sa ating lahat iyan. Again, malapit nang dumating ang Panginoon at bit-bit niya yung mga reward sa atin.
at bibigyan ng reward ang bawat isa according sa ginawa mo sa Panginoon at hindi mo ginawa sa mundong ito. Okay, uulitin ko kasi kapag ginawa mo yung ginawa mo sa mundong ito would pass away eh. Mawawala yan. Okay po? Mawawala po yan. Sino rito ang nag-e-expect na may reward siya pagbalik ng Panginoon? Taas po kamay. Sige po, taas po. Wag po tayong mahiya, kapatid. Yan, pakitaas ang kamay. Yan, amen po. Tatanggapin mo yan, kapatid. Tatanggapin mo yan. At may pinakamatinding reward ay yung mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos at hindi pinupuri at hindi nakikita. Yun yung mga matitinding reward. May mas matitinding reward. Yes po, lahat we are expecting the reward of Jesus sa pagbabalik niya. Pero mas matindi ang reward sa mga taong naglilingkod sa Diyos nang hindi pinupuri ng iba. Ibig kong sabihin po, yung hindi nagyayabang sa ginagawa niya para sa Panginoon. Amen. Yung naglilingkod siya, di ba sabi nga po, di ba meron pong prinsipyo lang Panginoon dyan kung anong ginagawa ng kaliwang kamay, ay hindi na dapat makita ng kanang kamay. That's it. Actually, ang pinatutungkulan naman talaga ng Panginoong Hesus dito ay yung mga pariseyo, yung mga panganay. Di ba? Pero tayo po, ng mga mananampalataya, kailangan malaman po natin yung konseptong ito. Favorite verse ko, Matthew chapter 5 verse 5 says, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin niya ang pinangako ng Diyos. And that is the promise of God, eternal life. Sino po ang mapagpapakumbaba? Puso. Taas ang kamay. Huwag po kayo mahiya. Mga fresh naman po yan, yung mga kilikili po natin eh. Sige po, taas po kamay. Sino po yan ang mapagpakumbabang puso? Purihin ng Panginoong Diyos, you will reward it. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, tuloy po natin yan. You will be rewarded on what you have given to God. Yung may mga sinakripisyo ka, o tayo, para sa Panginoon, doon ka bibigyan ng gantimpala. So the coming back of Christ is not about just rewarding, but also the compensation. Okay? Meron pong compensation, meron ding reward. Okay? Take note of this po. Take note of this po. Bride of Christ. May reward ang taong maraming ginawa, hindi maraming ginawa. Amen. Yung every time na may gagawing something, okay? Ang Panginoong Hesus or yung ito pong community natin o ito pong church po natin, alam niyo po yun, yung word po na contractor. Alam niyo po yung contractor? Yung kontra ng kontra. Contractor tawag dun. Amen? Ulitin ko po mga kapatid, mas bibigyan ng reward at malaki ang compensation ng isang mananampalatayang maraming ginawa kaysa maraming ginawa. Kaya wag po tayong ngawa ng ngawa, kapatid. Gumawa tayo. Okay? So may compensation sa Panginoong Hesus ang mga mananampalatayang maraming ginawa sa Diyos. Hindi yung maraming kiniritiko. Tandaan po natin, hindi po reward o hindi po tayo mabibigyan ng reward o hindi ito paramihan ng kritiko para mabigyan ka ng reward. Amen? Yung marami kang kiniritics na mananampalataya, yung marami kang kiniritikong mananampalataya, mga lingkod ng Diyos. Di po yun, hindi natin makukuha ang reward doon. Amen? Ang gusto ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya ng buong puso. May kausap pa po ba ako? Amen. Free ng Panginoong Diyos. Bride, listen to this po in verse 12. Says, each person will give according to what they've done. Bibigyan tayo ng reward according sa ginawa mo. Sa ginawa natin. Ang reward at compensation natin ay ibibigay ng groom sa kanyang pagbalik based sa dami at laki ng ginawa mo
para sa Kanya. Kaya naman bride, kesa gumawa, gumawa. Hashtag, gawa ka. Sabihin nyo sa katabi nyo. Sabihin nyo, bride, kesa gumawa, gumawa. Number 2. In verse 13 says, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and end. Number 2, the eternal nature of Christ. Ito yung one of the reason kung bakit kailangan nating pagfokusan ng pagbabalik ng groom. Mga kapatid, gusto kong sabihin na ang pagbabalik ay hindi yung jowa mo. Iniiwan ka na nga balik ka pa ng balik. Huwag nang ganon. Sabihin nyo, uy. Uy, huwag ganon, uy. Yung medyo babalo ng konti, huwag ganon, uy. Hindi yan babalik. Even yung karir mo, hindi na rin din yan babalik. Alam mo kapatid, ang dapat mong asahan bumalik, yung groom mo. Kasi yun, pag nangako yun, siguraduhin niya. Okay? So kung ano-ano, kung hindi ang pagbalik mismo ni Kristo, do not expect na may babalik sa iyo, lalo sa mundong ito. We need to expect Jesus is coming back for us. At sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, hindi si Jesus na kilala mo. Ulitin ko po gusto ko pong magkalinawan po tayo rito. Yung Jesus na babalik sa second coming ay hindi yung kwento ng four gospel. Okay? Yung babalik na Jesus sa second coming ay hindi yung Jesus doon sa first coming na kinukwento ng ng four gospel. Alam mo yun, di ba, kilala po natin ang Panginoong Jesus na pinakilala po sa atin ng four gospel. Ano po yung four gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Ano po yung Diyos doon? Sino si Jesus doon? What is the attribute of Christ? Love and mercy, God. Tama po ba? Pero yung babalik po rito, hindi. Let me introduce to you. Pakita nga po natin yung picture, Nak. That is Jesus on the second coming. Ano itsura? Ano po itsura? Bigyan ko po kayo ng konting background po. Yung Jesus po na babalik, again po let me clarify this. Hindi po dalawang Jesus po meron tayo. That is one Jesus lang. Okay? Kasama po siya sa Holy Trinity po na pinaniniwalaan po natin. Okay? Father, Son, and Holy Ghost. Okay? Yung Jesus po na nagpakilala nung bumaba siya ng first coming, ang talagang mission niya po, iligtas ang buong sa katauhan. Kaya ang attributes na pinakita ng Panginoong Jesucristo is love and mercy, God. But in this second coming ng Panginoong Jesus, let me present to you the Revelations chapter 19 verse 11 to 16. Ang Jesus ay babalik ng second coming, ito po ang attributes niya. Faithful, truth, justice, judge, and wage war. Handa kang puksain. Handa kang patayin hanggat hindi ka nagiging tapat. Ngayon nyo po sabihin sa akin, bakit ganun? Love and mercy, tapos pupuksa. Kapatid, wag po nating tignan sa isang attribute ng Panginoon because He is all-knowing God. He is omnipotent and omniscient God. Nagpapataw ng kaparusahan yan. Siya nga ang hukom Wag po nating tignan yun, kapatid. Okay? Sabi po rito, His eyes are blazing fire. Naglalagablab ang kanyang mata. Amen po. So conqueror Jesus na handang pumuksa at hatulan ng kanyang kaaway at yung mga hindi kumikilala sa kanya, yan ang dadating na Jesus sa second coming. Pastor, nananakot ka ba? Kasi mamaya nananakot. Kapatid, hindi po. Yan po talaga ang nature ng Panginoon. Kasi righteous king siya. Ayaw ng righteous ng hindi righteous.
Ayaw ng tapat na hari yung hindi tapat. May kausap pa po ba ako? Amen. Sabi nga po doon sa praise na yan, Alpha and Omega. Ito po kapatid, yung Alpha and Omega, that is refers to the letters of Greek alphabet. Yung word po na Alpha, actually po, that is the first letter of the Greek word, Alpha. Okay? And the Omega is also the end letter or the alphabet of the Greek alphabet. So, ibig sabihin, He is simula hanggang matapos. Siya pa rin. Okay po? So, it symbolizes that He is the beginning and end of all things. Jesus is also the first and the last word. Ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, iisa lang ang word mula sa simula hanggang sa matapos, kundi siya at wala nang iba. Siya lang din, di ba, ganun din naman po sa atin, di ba, siya po yung unang lumikha sa atin eh. Tama po ba? Siya rin din yung nakakilala sa atin kung bakit tayo naging Kristiyano hanggang sa mamatay tayo, kapatid, siya pa rin. Actually po, do sa explanations nga po, and by the way po, I will accredit this po, ito pong inspirations po na ito, ay nakuha ko po sa Life Giver. Actually, yung explanations po rito, ang tindi. Sabi nga po si Jesus yung huli mong makikita. At si Jesus lang din yung huling-huli mong makakasama. Ang descriptions ng heaven po, mga kapatid, di ba lahat po, yung iba rito may mga asawa, may mga anak. Pagdating natin ng langit, kapatid, hindi mo yang kilala. Isa lang ang kilala mo, kapatid mo siya. Baka hindi mo na nga siya kilala, by name eh. Again, bakit ko po nasabi? Kasi di ba ang angels ganun din sa heaven? They know that they are angels and they know that they are brothers and sisters in heaven. Baka nga wala na nga tayong kasirian doon eh. Baka nga wala na nga rin din tayong damit. Yes. Pwedeng ganun. But, all I can say this, kung ano yung nangyari po sa Panginoong Jesucristo after nang mamatay siya, o nabuhay siya ng 3 days, that is glorified body. At ma-experience natin yung glorified body na yon. At kaya nga di ba po, sa descriptions po ng Bible, nung makita ng mga apostol ang Panginoong Jesucristo, ano pong nangyari? Nagulat pa sila eh. Sino ba to? Bigla tumatayo sa gitna namin. Hindi nila kilala eh. Tama po ba? Ibig sabihin, that is glorified body, hindi mo makikilala. Amen? Etong poging mukhang to, hindi nyo makikilala to pagdating ng langit. Baka mas pogi pa nga to eh. Tama po ba? Yung mga katabi po ninyo, baka mas magaganda, mas gwapo po yan pagdating ng langit. Amen? Kasi perfect body na yan. Wow! Yes, di ba po? Di na natin maiisip na may mataba, may payat. Di ba po? Wala nang ganun. Because perfect body na lahat eh. Wala nang kapintasan. Amen? So, sabi nga po, beginning and end, siya po yung umpisa at huli. Kaya nga po sabi ni John sa unang sulat niya ng John chapter 1 verse 1, ano po yon? In the beginning was the Word. Simula pa lang, nandun na yung salita. And the Word was with God. Yung salitang yon, sa umpisa pa lang, kasama na ng Diyos. Amen? At yung salita na yon ay Diyos. Sino tinutukoy doon? Yung babalik, yung groom. Amen. Yun. So the word of men is unreliable, but the word of Jesus is reliable. The word of Jesus ay reliable because Jesus is the first and the last object and person. Ang bagay sa mundo, maaring magsimula pa lang pero patapos na. Parang ganito lang yan. Parang yung kagwapuan, kagandahan natin. Paumpisa pa lang pero laos na. Di ba? Merong ganun eh. Tama po ba? Like for example po, sino po mga batang 90s po, taas po kamay. Yung mga nakapaglaro ng gagamba, ng takes, ng turumpo. Di ba po? Ngayon, uso pa po ba yun? Hindi na gano. Di ba meron pa po nga yan yung laro, yung kung pamilyar po kayo, yung shadow po ba yun? Nakapaglaro pa po kami niyan.
Chinese garter. Piko. Luksong baka. Ngayon po, ano na nilalaro ng mga kabataan ngayon? Minecraft, ML, Roblox, ano pa? Counter-Strike, Crossfire, Anyfire. Diba? Tama po ba? Nag-a-update eh. Nag-a-upgrade yung mundo. Pero kapatid, isa lang gusto kong sabihin, mag-upgrade man ng lahat. Pero yung Diyos na kilala natin, hindi yan. Siya pa rin mula simula hanggang katapusan. Amen? Sabi pa nga po, do not find joy and luxury of life kasi mawawala itong lahat. Jesus was talking to us. Huwag mong hanapin ang kaligayahan at karangyaan sa mundo kasi mawawala iyan. Okay? Hindi ko po sinasabi na huwag po tayong maging maasenso sa buhay. Pero huwag po nating asahan, na yung asenso po natin dito ay huwag mong asahan. Kasi mawawala lahat iyan. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran mo, yung groom na babalik para sa iyo, hindi yan mawawala. Iwan ka man ng ka-chatmate mo. Amen? Kaya maraming nasasaktan eh. Diba? Pinuyat ka, binigyan ka lang ng eye bag, hindi ka naman tinuluyan. Boom! Amen? Amen? Sabi nga po, naalala ko po yung quote, hinarot, pero chinarot. Ibig sabihin, piniling ka lang, pero iniiwan ka din. This mean, charot tawag doon. Diba? Gino-ghost ka. Kapatid, wag, kung ayaw mong masaktan, makipag-chatmate ka sa groom mo. Maging faithful bride ka doon sa groom. Ikakasal ka na eh. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, alam niyo po, bride, meron pong umaaligid na sutor po sa atin. Kung hindi ka magiging maingat, kawawa ka. Pogi rin yun. Yes, talented po yun. Kaya niya ngang ibigay talaga yung bituin sa'yo eh. Sino pong makilala ko sino po yung umaaligid na yon? Si Lucifer. Ano po description kay Lucifer? Siya ay pinakapogi sa lahat ng mga anghel. Siya ay mga pinaka-talented sa lahat ng mga anghel. At siya ay parang something na below na siya sa Diyos. Tama po ba? So yung Diyos, tapos ito siya, tapos angel. Hindi ba? Oh. Kung hindi ka mag-iingat, kayang-kaya kang bulahin nun. Ulitin ko, bride, ikakasal ka na. Maging faithful ka sa pakakasalan mo. Okay? Nga sabi po rito, Revelations 22:21, the grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. So bride, nakikita po ba natin in the last book of Bible refers to Jesus as the final name and person. Tignan po natin. Sige po, sino po may Bible po sa inyo? Sige, pwede nyo pong buksan. Revelations chapter 22, verse 21. Sige po, Pahayag 22, verse 21. Pahayag po, 22. O Revelations 22. Yung pinakahuling-huling verses po. Ano pong sabi? Yes. Yeah, sabi po ron, the grace of the Lord, Jesus, be with God's people. Sabay, Amen. So that's the, ito po yung huling-huling sulat sa book na mababasa natin. Ano po yung nakalagay na pangalan? Jesus, He is the last person that we know in this world. Siya lang, wala nang iba. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Number 3, verse 14, sabi po,
Blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life, and that may enter the city gates. Pangatlo po is call to purity and holiness. So kung recap muna tayo ng konti, ano po yung dapat po nating pagpukusan? Number 1 is the imminent return of Christ. Pangalawa po, the eternal nature of Christ. And pangatlo is the call to purity and holiness. Mga kapatid, lagi ko pong sinasabi ng karamihan, nobody is perfect. Wala namang perpekto sa mundong ito. Tama po iyon. Lagi po nating sinasabi na lahat tayo ay nagkakasala. Tama po iyon. Pero even kaya nga po sabi nga po ng Romans says, all fall short to the glory of God. Diba sabi po ng Romans yan, lahat po ay walang nakatungtong sa pamantayan ng Diyos because of the sin. But here's thing, mga kapatid. We cannot enter the gates of heaven if we are still unfaithful to Him. Kahit mananampalataya ka. Siyempre, iba pa rin yung unbeliever. Lalong-lalo na yung mga hindi na tumanggap sa Panginoon. Pero ang tanong kasi, bakit may nagbabackslide? Bakit mas pinipili na hindi magtiwala at manampalataya at mag-stay sa pananampalataya sa Kanya? Amen? Malinaw na sinabi po dyan na hindi makakapasok sa city gates at hindi magkakaroon ng karapatan sa tree of life sa mga taong still unfaithful and unrighteous living. Amen po ba? Nanahimik na naman po kayo. Di po ako galit. Gusto ko lang pong ipaintindi sa atin. Kasi ayoko po na hindi kayo makita sa langit. Kasi nag-i-expect tayo sa pagbalik ng Panginoon tapos hindi tayo kasama. Amen. Amen po ba? Sinasabi ko po kanina, yung Jesus na darating po sa second coming ay ibang-iba sa Jesus na kilala natin sa first coming. Okay? Tapos na po yung attributes ng Panginoon na love and mercy. Actually, hanggang ngayon, that is extensions of love and mercy. Pero lagi po nating tatandaan, kapatid, sa pagdating ng Panginoon, ibang Jesus na ang makikilala mo. Tulad ng pinakita ko po kanina, hindi po siya mukhang mabait. Okay? So, nakakabit pa din kay Jesus ang love and mercy sa Kanya, pero sa muli niyang pagbabalik, hindi na love and mercy, kundi hukom at mamumuksa. Purity and righteousness give us access to eternal life. Itin ko po, yung purity and being righteousness ay magbibigay sa atin ng access para sa eternal life. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay Christians, pero hindi nakikita si Christ sa buhay natin. Okay? So when we say Christians, that means you are practicing righteousness life or righteous life like Christ. And our goal is to be like Christ. Amen. Yun naman talaga goal natin eh. Kaya nga po meron pong tinatawag na sanctification, justification, glorification. Tama ba? Tatawag dito. Tulakan niyo po. Justification, sanctification, glorification. Tayo po ngayon ay nasa pangalawa, which is sanctifications. We are practicing the righteous living dito sa mundo. Kung bakit natin pinapractice? Because we are expecting at tumatanaw tayo sa word na glorification. Okay po ba yun? Okay, tinuro po yan. SOD1. Plain truth about salvation. Kasi yun po yung talagang tinatanaw natin eh, na makasama tayo sa kaharian ng Diyos. At ano meron sa kaharian ng Diyos? Glorified body. Glorification. Amen? So hindi po pwede kasi na tawag rito, dual citizen tayo. Na kapag ka Sunday,
heavenly citizen, pero pagdating ng weekdays, earthly citizen tayo. Hindi po siya ganun. Okay? So paglabas natin, iuhubarin natin yung pagiging Christian. Tsaka tayo lalabas. Hindi po siya ganun. Okay? So ibig sabihin po na transformations from glory to glory. To wash their robes refers to being cleansed by the blood of Jesus, living a life that reflects His grace. In a culture that promotes self-gratifications and moral relativism, this is a call to stand apart and live in holiness. Sa Tagalog po, ang paglilinis ng kanilang mga damit ay tumutukoy sa pagiging nilinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo at pamumuhay ng isang buhay na nagpapakita ng kanyang biyaya. Kaya nga po mga kapatid, sa isang kultura na nagtutulak ng pansariling kasiyahan at moral na relativismo, ito ay isang tawag na mamuhay ng naiiba at may pagkabanal. Amen. Groom, o yung church, bride, ang groom ay hindi pa dumadating. Bakit kaya? Kasi marami pa tayong aayusin. Buti na nga lang hindi pa dumadating. Kasi kung dumating tapos hindi tayo ayos, ganito po, kayo po ba, handa po ba kayong magpakasal sa taong hindi faithful sa'yo? Honestly speaking po, halimbawa, like for example, yung magiging partner mo, pangatlo ka. O ganito na lang, yung pakakasalan mo, hindi talaga naliligo, yun ang habit niya. Hindi, honestly po, ganun po. Halimbawa, yung pakakasalan mo, hindi naliligo. Pass. Auto-pass na. Hindi nagsusuklay. Alam mo yung buhok niya, para na siyang walis tambo. Ganun na lang po. Ganun din ang Panginoon. So, kung sabihin po sa inyo, kapatid, bride, hindi ka pakakasalan hanggat hindi ka nag-aayos. Kailangan maging maayos tayo. Listen to this po, wag po nating takpan ng makeup ang yung mga dungis na meron tayo. Kasi yung makeup, pandaya yan eh. Tama ba? Meron ako nakikita po sa TikTok niyan eh. Ang gandang-ganda ng itsura niya oh. Nung tinanggal niya na yung makeup niya, puro siya ano yung tawag po doon? Puro siya scotch tape, yung mukha, binahanat talaga eh. Yung ilong niya, sobra pagkapango. Parang dito yata yung Yung mga incheck, grabe. Ang galing ng transformation ng makeup nito. Kapatid, wag po tayong ganon. Natatakpan lang po natin ng makeup yung mga dungis natin. Di ba mas maganda na with or without makeup, maganda ka. Yung natural ang ganda mo. Kahit hindi ka mag-makeup. Di ba yung maganda talaga, kahit hindi na nagme-makeup, maganda na yan eh. Minsan nga, kapag yung maganda, nagme-makeup, pumapangit pa eh. Di ba? At ganoon po tayo. Gusto ko lang pong sabihin sa atin, mga kapatid, inside and out, dapat maganda tayo. Dapat presentable tayo sa groom natin. Okay? Kasi yung groom natin, righteous eh. Faithful siya eh. Nangako siya sa atin, nung pag-ascend niya sa langit, babalikan niya tayo eh. Tapos tayo, hindi tayo magiging faithful sa kanya. Unfair po yun. Tama ba? Yun nga lang pong magka-jowa ka nga lang, hindi na faithful yung jowa mo eh. Kung sino-sino mga nilalike eh. Tama ba? Payag ganun, may jowa ka. Tapos yung mga jowa mo, pinupusuan yung mga nakikita niya. Like for example, sa mga lalaki, may jowa kang babae, tapos pinupusuan niya yung mga nakabikini dyan sa TikTok. O yung mga babae din, nakakita lang ng 8 packs sa tiyan. Pupusuan ang pogi nito. Gigil me ah. Diba? Diba? Pag nakita natin yun, masakit yun. Tama po ba? Magjowa pa lang yun. What if kung mag-asawa na kayo? Kaya napakahirap mga kapatid, na pagdating pa lang ng altar,
ito yung senaryo. Pagdating ng Panginoon, haharap ka na kayo sa altar, pag-iisahin na kayo, tapos biglang sasabihin ng Panginoon, ay, hindi ko pa kakasalan to. Nalaman ko na yung sikreto mo. Hindi ka tapat. Kaya nga meron siyang babala, di ba? Sa Revelation chapter 2, yung 7 churches, may babala siya ron eh. Especially the Ephesians. Diba? Sabi niya sa Ephesians, isa lang ang pinagtatampo ko sa'yo na wala ang dati mong pagmamahal. O yung pinag-aralan po natin ng mentoring po. Di ba? Yung pinagawa ko po sa inyong outline. Di ba? Ano pong ginagawa nila? Sexual immorality. Yung mga churches doon. Galit ang Diyos sa ganun. Kasi si Lord hindi siya ganun eh. Amen. Verse 15, outside are the dogs and the sorcerers and the sexual immoral and murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood. Ito ay isang mapagpakumbabang paalala na hindi lahat ay makakapasok sa harian ng Diyos. Ang mga piniling mamuhay sa paghihimagsik at tumatanggi sa Panginoong Hesukristo ay mananatili sa labas ng tarangkahan. Ito ay isang tawag tungo sa pagsisisi para sa mga patuloy na nabubuhay sa kasalanan at paalala sa mga mananampalataya na hindi nananatiling tapat. Church, bride, examine your heart. Is there any unrepentant sin in your life that keeps you from fully embracing God's grace? Meron pa ba tayong hindi na i-repent na kasalanan kung bakit hindi natin ma-experience yung grasya ng Diyos? Amin na. Mag-aaminan tayo. Diba? Kailangan po nating mag-repent. Yun naman ang lagi sinasabi ng Lord tama po ba? Repent. Kasi magkaiba yung naka-realize sa nagre-repent. Yung iba nga nakaka-realize lang pero hindi naman ginagawa Repent. And lastly, yes. Woo! Panghuli na. Verse 16. Blessed are those who wash. 16. Sabi po dyan, I, Jesus, have sent my angels to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David and the bright morning star. Number 4 and last, the promised Messiah, our blessed hope. Gaya ng aking nabanggit lately, simula pa lang ng Book of Genesis, sabi doon, nandun na ang Panginoon. Pinakilala na si Jesus. Pinakikita na yung Messiah. So in the Old Testament, nasun na may lalabas sa angkan ni Judah na mag-ahari sa sangkatauhan. Siya ay matuwid at tapat. Actually po, makikita po natin in Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, for to us a child was born, it as a son to given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Lahat yon ay attributes ng nag-iisang Jesus. Old Testament pa lang po ito. Sabi pa po ng sabi po ni Prophet Zechariah 9 verse 9, rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious. Saan niya patungkol? Diyan po. Revelation chapter 22. Babalik siya nang siya ay, righteous at magtatagumpay. Mananagumpay. Bring po ninyo, sinong hindi magpapakasal sa tapat na, loyal na, mananagumpay pa? Diba? Kapag pinakasalan mo yan, mas magiging matagumpay ang buhay natin. Amen? Ito pang malupit, lowly and riding a donkey, a colt,
and foal of a donkey. So ito po yung nagkaroon ng fulfillment in Matthew chapter 21 verse 5. So even Jesus' statement says, sa akin nagsimula si David at ako naman ay galing kay David. Ibig sabihin, talagang galing literal si David sa Panginoong Hesus. Saan galing ang Panginoong Hesus? Sa Juda. Sino ba nilikha ng Panginoon? Si Eva at si Adan. Tama po ba? Saan galing si Abraham? Sa linya ni Adan at Eva. Hindi po nagkakamali si Seth. Galing po si Abraham kay Seth. Si Seth po ay anak ni Noah. Tama po ba? Tama. Pero correct niyo po ako kung tama. Kasi di ba nagkaanak pa po si Adam and Eve after mamatay si Abel. Yes, mawala kay Ruth. Doon na lang kay Ruth. Yes. That is genealogy. Haba nun. Baka isang scroll yun pag ganun. Yes. Yes. That is Matthew chapter 1. The genealogy of Christ. Saan galing si Jesus? Tignan nyo na lang po. So, doon galing. From God, Jesus, nanggaling si David. Pagdating kay David, parang 312 generations pa bago naging Jesus ulit. Di ba? Ang gulo po, no? Pero wala po tayo dapat ikagulo kasi lahat naman tayo galing naman sa Panginoon. Amen? Itong malupit, I am the bright morning star. So, anong ibig sabihin po ng bright morning star na ito? Yan, symbol of hope and new beginning. Bright morning star signifies as hope and new beginning. So it is often associated with the planet or something. Pero bright morning star symbolizes the hope of the new beginning and the promise of eternal life. Pangalawa po is Christ as a source of light and truth. So, sabi nga po, Jesus represents the ultimate source of light and truth. Just as the morning star shines brightly and dispels the night, Jesus brings spiritual illuminations to those who follow Him. Pangatlo, fulfillment of the prophecy. Yun ang ibig sabihin yan. So Jesus of the Messianic prophesies, Numbers 24:17 refers to a star coming out of Jacob, a prophecy often understood as a pointing to the coming Messiah. And pang-apat is victory and final authority. Grabe, no? Yan palang sabihin ng bright morning star. Hope and new beginning, source of light and truth, the fulfillment of prophecy, and victory and the final authority. Kasi nga naman, pagbalik ng Panginoong Yesus, siya na ang maghahari rito eh. Amen? Kaya naman po, sa pagtatapos po natin, yes, tapos na. Apat na bagay na dapat po natin pagtuunan as bilang bride of Christ, imminent return of Christ, the eternal nature of Christ, the call to purity and holiness, and the promised Messiah, our blessed hope. So hope in Christ, mga kapatid, ano po yung pwede nating maging kapulutan ng aral? Hope in Christ. Jesus as a bright morning star assures belief that He is the light in the midst of life darkness. Gaano man kadilim ang buhay mo, kapatid, siya ang nag-iisang liwanag na handang mailawin ang magulo mong buhay. No matter how tough life gets, Jesus is guiding light, leading us toward the ultimate victory in life. Pangalawa is a call to follow the light. Ito ay panawagan para sundin yung nag-iisang liwanag. Kapatid, magulo na ba buhay mo? Bride, again, kakausapin ko po kayo. Bride, ang itsura na po ba natin ay parang kamukha na ni Sisa?
humingi ka ng tulong sa groom mo kasi siyang kayang mag-ayos niyan. Wala ka dapat iba na magiging sutor pa, kundi yung pakakasalan mo, and that is Jesus. Amen. Ayusin po natin ang buhay po natin. Pastor, lagi pinapangaralan mo ba kami? Hindi po. Ito po'y pagmamahal sa inyo. Ulitin ko po, lahat naman po tayo ay subjected from the sin. Pero kung hindi po natin aayusin, kapatid, hindi ka pakakasalan ng groom. Hindi ka pakakasalan ng groom. And that is Jesus, our groom. Amen? Tatayo po tayong lahat. Habang nakapikit ka, please, I will give you a minute. Kung meron po pa tayong nagagawa na hindi po tama, please, mag-repent po tayo. Pabago po natin. Yan po ay isang cancer na makakasama sa ating katawan. Yang kasalanan po na yan ay isang cancer na kayang paitimin ang buo po nating buhay. Hanggang sa pupunta ka sa part na hindi ka na magiging faithful sa pakakasalan mo. Kailangan mong ihingi ng tawad yan. Confess to your groom. Bride, again, habang nakapikit ka, confess to your groom. Amin ka, hindi ako naging tapat sa'yo, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa'yo. Hindi ako naging faithful bride sa'yo. Marami akong mga side hustle na ginawa. Patawarin mo ako. I will give you a minute. Bride, tama na ang pakikipag-fling sa iba. Tigilan ang pakikipag-usap kay Satanas. Many bride of Christ ay nakikipag-bargain kay Satanas. At ang offer nito ay ang mundo. Gagawin ka ni Satanas, gagawin kang mundo ni Satanas. Yan ang offer niya. Tulad sa isang kanta, mundo'y magiging ikaw. Yan ang offer ni Satanas. Pero gaya pa rin ng ating napag-aralan, ang mundong ito ay mawawala at maglalaho kasama ng pinuno nito. Sa pagdating ng tunay na hari, galing sa kalangitan, aalisin niya ang lahat ng ito at papalitan niya ng isang maayos at mabuting mundo. In Matthew chapter 24 verse 36, but about that day or hour, no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Even yung groom ay nag-quote or kinote niya ito dahil ang Abba Father natin ang siyang magsiset up at mag-aayos ng kasalang ihahanda niya para sa atin. Ito ay sobrang nalalapit na. Kaya naman bride, kilos na, mag-ayos na, at magpakaayos na. Hallelujah. And before we end, meron lang po akong ipapakitang video sa inyo. And actually, hindi po sabi, ito po'y video at ito po'y kanta. Na ito po ay mangyayari sa darating po, o ito po yung mangyayari sa inaabangan po nating second coming ng Panginoon. Let's watch this.
And though these are days of great trial, of famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. There's no God like Jehovah, there's no God. The clouds at the trumpet's call. Yan ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sino gusto sumama? Taas ang kamay. Let me pray for you. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. As bilang bride of Christ, hindi po kami naging faithful sa inyo. Marami kami, Panginoon, ginawa na masasabi po namin na hindi po naging maayos sa iyong harapan. Lagi namin pinasasakit ang iyong damdamin. Alam namin na dumarating ka sa punto na ayaw mo na sa amin dahil nga po sa karumihan na aming ginagawa sa inyo. Patawarin ninyo po kami. And today, we are presenting ourselves, Panginoon, as your bride. Ang aming buhay ay magiging white as snow. Magiging purified, Panginoon, ang aming buhay. Ang aming puso, Panginoon, ay isa lang po ang gagawin naming tibok. Ayon ay ikaw. Lord, we are in the last days of this earth at naniniwala kami na malapit ka nang dumating. Again, no one knows, Lord. Even you, alam ko po, at sinabi mo sa quote mo in Matthew chapter 24:36, even you ay hindi mo alam kung kailan mangyayari ang pagdating mo because it is all orchestrate of the Abba Father. But still we are waiting at naniniwala kami, this is the last days na malapit na nandito at parating ka na. We are excited. And today also, Lord, we are devoted to you at nakikipagkasundo po kami. Dito na po yung reconciliations namin at itatali na namin ang aming buhay sa iyo hanggang sa ikasal kami sa iyo. Marami pong salamat. Lord, patuloy, O God, samahan niyo pa kami sa aming journey na ito. On-site and online, mga kapatid, you are the bride of Christ. Kailangan po natin tong isipin, kailangan po natin tong tanggapin, at mamuhay po tayo na naaayon sa gusto ng groom natin. Panginoon, maraming pong salamat at ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. God bless you po.